Si Sir Lito po ngayon ay nakikita natin nasa kabaong malapit na ilibing. Alam niyo po, yung kaluluwa po ni Sir Lito wala na dito. Nasa langit na po. Kaya tayo po, hindi na po para tayo ay malungkot. Yes, maiiyak po tayo. Pero si Sir Lito po nagsasaya na sa langit. So tayo po mga nasa lupa, maging masaya po tayo ngayon. Kahit sa huling pagkakataon na makakasama natin yung physical. So tayo po tayong lahat at tayo ay mag-aawitan. Tayo po ay mag-aawitan. Awitin po natin yung Victory in Jesus. Ayan. Victory in Jesus. Ayan. Ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Chorus! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. On the second verse, I heard about His claiming of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Again, chorus! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Next song po tayo. Next song. Dahil nga si Sir Lito po ay nasa langit na, meron na po siyang victory. Kaya kakantayin po natin, When We All Get to Heaven. Okay, When We All Get to Heaven. Ayan. Hello? Ayun. Ready, sing! Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a chorus. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Second verse. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sight. Chorus! When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. On the third verse, while we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not
not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Next song tayo. Ayan, dahil nga, when we all get to heaven, alam niyo po yan, when we all get to heaven, what a day that will be. Anong araw, di ba? Anong celebration ang ating matutunghayan pag nandun na tayo sa langit? What a day that will be. Ready, sing. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. On the chorus. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Second verse po tayo. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sin. Wala na pong sakit, wala na pong sugat, at wala na paghihiwa-walay. For I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. Chorus po tayo. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. And for our last song po, last song natin dahil nga kanina may victory. Ngayon, when we all get to heaven, pag nasa langit na tayo, anong araw ang meron nun? Kaya, meron tayong ligaya. Meron tayong ligaya ng buhay. Kahit si Sir Lito man ngayon ay nakakalungkot ang sitwasyon natin ngayon. Pero may ligaya pag tayo ay na kay Kristo. So, kantayin po natin. Ready, sing! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kasiyahay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya'y magbabalik. At siya'y magbabalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya'y magbabalik upang makapiling niya. Kaya ikaw o kaibigan, si Jesus ay pagtiwalaan upang makasama niya. Saan daw? Sa kabilang. Ulitin po natin yung ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kasiyahay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya.
ligaya ng buhay. Ayan, marami pong salamat sa awitan. Pastor Joel, pwede po bang ikaw mag-lead sa amin sa opening prayer? And remain standing po para sa ating opening prayer. Okay po. Check. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na masaksihan namin, Panginoon, ang inyong anak, ang inyong lingkod, ang inyong Panginoong ginamit sa napakaraming buhay ng mga bata. Salamat, Panginoon, dahil kahit sa huling pagkakataon ay masilayan namin, Panginoon, na ang pagdiriwang ng mga Kristiyano ay tunay na may pag-asa at tunay na may kaligayahan dahil, Panginoon, inyong sinabi na kami, Panginoon, ay inyong kakasamahin sa inyong kaharian doon sa langit. Salamat, Panginoon, sa mga taon, sa mga buwan, sa mga linggo, sa mga araw, sa mga oras, minuto, segundo na nakasama namin, Panginoon, si Brother Lito sa paglilingkod, pakikibaka. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na siya po ay bahagi ng aming testimony, Panginoon, na saan nakitaan namin siya, Panginoon, ng pagsunod sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagsabi, Panginoon, na kahit kamatayan, Panginoon, ay sa inyo, Panginoon, ay talagang may kaligayahan. Sapagkat, Panginoon, kami po ay may katiyakan na kami, Panginoon, ay isa sa inyong paraan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ang iyong salita, Panginoon, ay dumating po sa puso ni Brother Lito. At siya po, Panginoon, ay nagkaroon ng pag-asa na siya po ay nasa inyo na ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, ng marami sa pagkakataon na kami po ay inyong pinagsama-sama upang higit sa lahat makapakinig ng inyong salita. At i-bless niyo po, Panginoon, ng marami. At kung sino man, Panginoon, ang hindi pa ho ligtas sa oras na ito, kayo, Panginoon, ay magligtas, Panginoon, sa pamagitan ng pangangaral ng iyong salita. Muli, Panginoon, salamat ng marami sa iyong kabutihan. Patawad po sa lahat tayong pagkakasala. I-bless niyo po, Panginoon, ng bawat isa. At maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon sapagkat ang kamatayan ay nagiging tagumpay. Ang kamatayan ay nagiging kasiyahan sapagkat si Kristo na aming pinagtiwalaan ay napagtagumpayan ng kamatayan. Paano lang, Panginoon, kung hindi namin kayo nakilala? Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po na marami. Ayan, thank you po, Sir Joel. Makakaupo na po ang lahat. Okay. Bago po tayo dumako sa ating pinaka-importanting parte ng ating funeral service, mag-testimony lang po ako. Si Sir Lito po, ito si Sir Lito, ano po yan eh, siya po isang napakamasiyahing tao. Every pagkakasalubong po namin, lagi nang nakangiti yan eh. At saka po, ang mamimiss ko dito kay Sir Lito, yung mga jokes niya. Yung mga jokes niya na kahit ang layo, pero pasok pa rin eh. Diba? Kaya nakakamiss din po talaga yan si Sir Lito dahil, syempre po, ito sila Nanay Bel and si Kuya Jem, parang kapatid ko na po yung turing ko dyan eh. Kasi po alam ko yung pakiramdam na walang tatay. Dahil no, yun nga, pero tas po, ito si Sir Lito, pati yung tatay ko, magkakasama daw yun nung buhay pa. Ngayon, si Sir Lito, nakausap ng tatay ko na sabi, dahil nga 2013, si Papa na-stroke. Then, after 2013, si Papa bumalik dito, nakausap niya si Sir Lito. Sabi niya, alam mo, Lito, pinagdasal ko sa Panginoon na 5 taon, bigyan niya lang ako 5 taon, maglilingkod ako. Sabi ni Papa, kay Sir Lito. Kaya, tapos after 5 years, 2018, yun, namatay si Papa. 5 taon lang po eh. Kaya, be specific po in prayer ha, be specific. Kasi, ang Panginoon tumutupad yan. Yung mga hindi natin, kumbaga, pabiro nating sinasabi, ginagawa niya yan. Kaya, ito, malaking blessing po si Sir Lito sa amin. Kaya po sa mga kaanak niya, sa kapamilya niya, mapalad po kayo na meron po kayong Lito sa inyong buhay. So, hindi na po tayo magpapakatagal. Ang ating pong tagapagsalita ay hindi na po kailangan ng introduction. Dahil pangalan pa lang po niya, introduction na. Ayan, so tinatawagan ko po ang pastor ng Christ Baptist Church Muntinlupa, Pastor Jose V. Conway III. Pastor, preach us the gospel.
Thank you, Brad. Magandang hapon po sa lahat. Alam niyo po, ang mawalan ng isang kamanggagawa at miyembro ng simbahan na tapat ay hindi madali. Dahil ang isang Kristiyano, siguro kung, ewan ko, naabutan niyo ba kung anong buhay ni Lito nung hindi pa nakakilala sa Panginoon? Sino nakaalam ng buhay niya nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon dito? Ano ang kanyang buhay? Ito kapatid ito eh. Ano bang, may bisyo ba ito noon? Kumpleto. Kumpleto pala eh. Siguro parang hippie-hippie ito nung una eh, no? Parang hippie-hippie. Lagi naka-apro yata buhok nito noon eh. Tsaka lagi nakaluwag ang pantalon eh, no? Hippie-hippie, Jeprox to eh. Kaya mahilig siya sa musika, composer siya, sumusulat siya ng kanta eh. Mahilig magturo, hanggang nakita ko siya na although magkakilala kami noon pa sa bayanan dahil mga taga-bayanan kami. Kaya nung aming mga kabataan, ayun, nakakapunta pa ako sa kanilang tindahan dun sa may Aplaya. Ayan, bilihan ng ulam. Tama ba, ano? So, ganyan. Hindi ko lang alam kung sino naging kaklase ko sa kanila, kung kami ba naging magkaklase o kapatid niya. Kung ba't kami nagkakilala. Pero parang kami yata ang magkaklase niya. Ngayon, napakahalaga ng naging buhay niya dahil mula nang mapunta po siya sa Panginoon, talagang hinangad niyang maglingkod. Talagang yun ang pangarap niya. Hanggang sa nag-asawa, hanggang nagkaanak, yun ang hinahanap niya. Pati ang kanyang anak, minsan nalapit siya sa akin, Pastor, pakianan niyo nga si JM, parang hindi ko maintindihan eh. Kasi tahimik na tahimik si JM noon eh. Parang batang ligaw na ligaw eh. Parang hindi nito alam kung anong daigdig eh. Pero nakakapagtaka no, habang lumalaki siya, nahubog. Kaya naging kagala ka ng Panginoon. At ngayon eh, kagabi nangaral na dito sa atin. Kaya salamat, napakaganda ng gawa ng Diyos. Kung siguro kung ito ay wala rin sa Panginoon si JM, baka kung anong naging buhay nito. Pero salamat at ang Panginoon, ang ating pag sa Panginoon ka pumokus, dadalhin tayo sa magandang buhay. Wala akong nakita na sumunod sa Panginoon, sa salita ng Diyos, naging tapat sa Panginoon. Wala po akong nakita na ang buhay na pasama. Lahat ng taong napasama, kahit na nasa loob na ng simbahan, yun po yung mga tao na lumihis kay Kristo. Ganon. Wala kayong makikita na nabuhay para sa Panginoon, na ang buhay pababa ng pababa, mukhang kawawa na mukhang kawawa. Hindi po ganon. Lahat ng sumunod kay Kristo, sa marami ko na pong pinuntahan at mga simbahan, lahat po, kay dati ang magiinom, kay dating adik, kay dating mamamatay, kay dating galing sa iwahig, kay mangkukulam yan, kay mambabarang yan, kay babaero yan, ano man ang kanyang buhay, bakla, tomboy, pagka talagang bumaling kay Kristo, ganyan ang mangyayari. Hindi mo siya magiging problema ang buhay. Talagang naayos ang buhay. Kaya walang ibang pinakamagandang pagdalahan ng ating pamilya, ating sarili, at ang ating mga anak. Maging ang ating bayan, kita nyo naman eh, hindi sagot ang edukasyon, posisyon, kaperahan, impluensya. Kita nyo na sa mga government officials natin eh. Kita nyo sa mga kapulisan natin. Kita nyo yan sa mga barangay chairman. Kita nyo yan sa mga negosyante. Kahit na anong taas ng naabot ng tao, pag hindi po yan pinagharian ni Kristo, ang buhay niyan, pabaling-baling na ganyan. Mamukat-mukat mo, bukas makalawa, papalubog na uli ang buhay niyan. Yan ang buhay na wala kay Kristo. Kaya huwag niyong iisipin na kapag kayo nag-aaral, may trabaho kayo, malusog katawan niyo, okay na kayo. Huwag niyong iisipin na kapag nagpaaral kayo ng anak at napaganda niyo ang kanilang buhay, tagumpay na kayo. Hindi pa po. Bahagi lang yon. Kasi kahit na magtagumpay ang ating mga anak, nagsipag-aral, lahat demedalya nung magtapos. Pagka namatay, sa impyerno pupunta.
Walang saysay. Ilang taon lang yung buhay dito sa lupa. Samantalang yung bubunuin niya na walang hanggang kaparusahan, walang tapos yun. Kaya kung gusto nating matiyak ang matagumpay na buhay, dito pa lang sa buhay na ito, dapat matiyak natin pagka tayo namatay, sa langit tayo pupunta kasi tayo ang kanyang kahapon eh. Dati nakikipaglamay din siyang ganito eh. Pero siya ngayon ang ating bukas. Bukas tayo nakahiga dyan. Kaya paghandaan natin ito. Kaya ako, inibilang-bilang ko, sabi ng Bible eh. Panginoon, turuan mo kaming magbilang ng aming mga araw para maging matalino kami na gamitin ang aming buhay. Ganon. Kaya bilangin nyo, anong edad nyo ngayon? Ayan sabi ng Bible, ang buhay ng tao, generally speaking, maaabot lang hanggang 70. Hanggang 70 ha. Ilan taon si Lito? 65. So generally speaking, 70. 65 Hindi pa sumampa ng 70. Ano ba to? Humiring ng 5 years din? Kaya kanina sinasabi ni Aaron, hiningi daw ng tatay niya, dagdagan siya ng 5 years, so okay na eh. Kaya sabi ko doon kanina, haba-haba na natin ang hingi. Humingi na tayo ng mahaba-haba. Kasi sa Bible, si King Hezekiah binigyan ng 15 years. Kaya lang, yung 15 years, natatapos din. Kasi kung ilang taon na tayo ngayon, lingunin ninyo yung nagdaan, parang kahapon lang eh. Tama ba? Ito, ilang taon na kayo kapatid? 45. Ikaw kapatid? 56. Pag nilingon natin yung kahapon, parang kailan lang bata tayo, di ba? Parang kailan lang kabataan tayo. Ang bilis. Kung mapipigil lang nga eh. Sarap pigilin eh. Kaya lang hindi mapigil eh. Kanina, kausap ko doon, 70 years old, si Brother Joel. Pag kami nararamdaman ka, nag-iisip ka, ito na ba? Ganon minsan ang pakiramdam eh. Pagka kayo dumating na sa edad, 60 pataas, nako, ganon ang pakiramdam ninyo. Pag may naramdaman kayo, ito na ba ang simula? Ganyan. Lalo kang nagiging aware kasi sa kamatayan. Kasi ang lapit na eh, hanggang 70. Pag lumampas doon, di biyaya ng Panginoon. Ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan natin, yung mapalad na pagtatapos. Dahil lahat tayo magtatapos. Ako'y na-aksidente ako nung bata, nabangga ako ng jeep dyan sa bayanan. Nung mabangga ako, parang 2 o 3 araw yata akong walang malay. Nung mamulat ako, nasa ospital na ako. So, hindi ko na alam kung ano nangyari. Kaya kapag binabalikan ko yon, kung yung bangga sa akin ng jeep na yon ay kamatayan, tapos na. Wala na akong alam. Kaya kung tamaan tayo ng bala, hindi mo naramdaman yung pain. Patay ka kaagad eh. Wala na agad yun. Kaya lang, hindi magandang pagtatapos. Kaya ang pag-uusapan natin, yung sinasabi ng Bible na mapalad na pagtatapos dahil lahat naman tayo magtatapos. Walang makakatanggi sa atin, mayaman, mahirap. Ayan, si Steve Jobs, napakayaman. $8 billion ang kanyang net worth na iniwan. 8 billion. Alam ba kung gaano karami yung 8 billion? Pag ipinatas mo yung pera na yon, mataas pa yung sa building na dyan sa katapat natin. Dollars. Multiply mo yan sa peso, times 56 ngayon. Pampihirang taas na pera niyan. Kayang punuin ito yan. Kaya, pero sabi niya, nung mamatay siya, bago siya mamatay, sabi niya, sa paghanap ko ng pera at pagpapayaman, nagpilipit-pilipit ang buhay ko. So, ito po ang babasahin ko sa inyo, ha? Sa Revelation 14:13, ito po ang nakalagay. Hindi ko na kayo patayuin, basahin ko na lang. And I heard a voice from heaven, dahil bago po mag-alas 3, aalis po tayo dito, alas 3. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write. Ang pinagsusulat, si Apostle John. May nadinig siyang tinig. At itong isulat mo, sabi kay John, Write. Blessed are the dead which die in the Lord. From henceforth, mula ngayon, sabi ha, saith the Spirit, that they may rest from their labors.
and their works do follow them. Ayan po yung talata, ha? Nakapakinig si Juan, Apostol John, ng tinig mula sa langit, at ang sabi, isulat mo to, Juan, mapalad ang mga namatay sa Panginoon mula ngayon, sabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga paglilingkod o pagpapagal. At ang kanilang mga gawa, susunod sa kanila. Manalangin muna tayo, ha? Ang mapalad na pagtatapos. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat meron po palang mapalad na pagtatapos sa buhay na ito. Kadalasan iniiyakan namin ang kamatayan dahil ang kamatayan ay katapusan ng pagsasama-sama. Inaari naming katapusan para yakapin ang isa't isa, magkatulong sa buhay, magkasamang lumutas ng problema, magkasamang makipaglaban para ipaglaban ang magandang kinabukasan ng aming mga mahal sa buhay. Iniisip namin na ang kamatayan katapusan na yung kasama namin kapag ka madidilim na panahon na kailangan namin ng kasama at katuwang, wala na. Iniisip namin na ang kamatayan katapusan na yung aming pinagtitiwala ang malakas sa bahay ay wala na, natapos na. Kaya iniisip po kadalasan naming mga tao, ang kamatayan ay sumpa. Ang kamatayan ay aming kaaway. Kamatayan kapag ka dumating, lalo na kung nagsusunod-sunod, tinatawag naming malaking kamalasan sa buhay. Walang natuwa kahit ang mga matatapang na tao na ang kanilang mga minamahal sa buhay ay darating sa kamatayan dahil lahat ng aming mga pangarap para sa kanila ay natapos na rin. Kaya Panginoon, sa hapong ito, dalangin namin, walang isa man dito na darating ang araw ng pagtatapos ng kanyang buhay, hindi maging mapalad. Dapat po lahat kami, yamang ibinibigay mo naman, ipinasulat mo na, meron palang mapalad na kamatayan. Hanapin namin na maging totoo yun sa amin habang kami nabubuhay. Para alam na namin pag kami namatay, mapalad ang kamatayan at ang pagtatapos. Hinihiling namin ang lahat ng ito at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, usap lang po tayo. Ano ho? Sabi dyan, mapalad or blessed are the dead which die in the Lord. Una, liwanagin po natin muna yung salitang blessed. Pag sinabing mapalad sa Bible, ang ibig sabihin po ng mapalad, to say well off. Maganda ang sasabihin sa kanya na namatay sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. Kaya po mayroon tinatawag na eulogizer. Ang eulogizer, patatayuin po yan, mga bayad yan. Ano? Bayad. Sa mayayaman, ginagawa yan. Tatayo dito yung eulogizer. Ang gagawin niya, babasahin niya lahat ng ginawang mabubuti ng taong namatay. Eulogizer po yon. Sasalitain niya lahat ng magagandang ginawa ng taong yumao. Kaya yung pong sinasabi rito, blessed are the dead which die in the Lord. Maganda ang sinasabi patungkol sa mga taong namatay na nasa Panginoon. Ang namatay sa Panginoon ay maganda ang masasabi, kaya pag sinabing bless the Lord, mababasa yun sa Bible, bless the Lord, ibig sabihin, salitain mo yung mga magagandang gawa ng Diyos. Saysayin natin yung lahat ng kabutihan ng Diyos. Kaya kapag we are blessing the Lord, sinasabi natin, Panginoon, dahil mo nalikha kami, gumaling kami sa aming mga sakit, nakakain kami ng maayos, natugunan yung aming pangangailangan, na-solve ang aming problem. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nasa magandang kalagayan ngayon. Ikaw, Panginoon, ay dapat sambahin, purihin, and so on. Yan po yung bless the Lord, O my soul, and all that is within me.
sasabihin mo ang lahat ng mabuti patungkol sa Kanya. Ngayon, ang Panginoon ang nagpapasulat tungkol sa mga namatay, hindi sa lahat ng namatay, ha? Sinabi dito kung sino lang yung sinasabihan na blessed are the dead. Idinugtong yung description. Mapalad ang nangamatay, na namatay na nasa Panginoon. Ibig sabihin, bago siya mamatay, nasa Panginoon na siya. Nang abutin siya ng kamatayan, nasa Panginoon siya. Wala siya sa lasingan. Maraming namatay sa inuman. Maraming namatay sa hotel. May kalaguyo. Maraming inabot. Kasalukuyang tinutugis, mga magnanakaw, mga holdupper, mga adik, mga pusher. Nabuhay sila sa kasalanan. Hindi po yun ang sinasabi ritong mapalad na kamatayan. Kaya kung tayo mamamatay, tapos tayo ay relihiyoso, pero walang katiyakan ng langit, hindi rin yun mapalad. Kahit nasa loob, dito pa tayo natutulog sa altar. Kahit dito tayo natutulog, kung wala ka kay Kristo, nasa simbahan ka, pero wala ka sa Panginoon, hindi mapalad. Kaya dapat, nasa Panginoon para masabing mapalad. Yon. Mapalad ang namatay sa Panginoon. Maganda masasabi sa atin. Ito ang tunay na mapalad na pagtatapos sa buhay na ito, yung ang Diyos mismo ang magsasabi ng maganda tungkol sa iyong naging buhay at kamatayan. Kasi kung sabihin lang ng mga tao, no, kahit sabihin sa TV, i-televise, eto, namatay, sabihin, ilagay sa Facebook, ilagay sa TikTok, ilagay sa iba't ibang platform, ano, at ibalita na ito'y napakaganda ang ganda ng libing, isang katutakang bulaklak, ang ganda ng libing, ang ganda ng nicho, ng kabaong. Ang ganda, lahat may mga bati ng mga mararangal na tao ng bayan at ng bansa. Ang mga nakikipaglamay, nakikipaglibing, talaga namang nagparada ang mga magagandang sasakyan. Talagang mga mariringal na tao. Mapalad bang kamatayan yon? Hindi po. Pag yung taong yon, ganun man kagara ang kamatayan, pero wala siya sa Panginoon, hindi po yun mapalad. Ang sinasabi lang po dito ng Panginoon na kamatayang mapalad, pag ang sino mang namatay, kahit siya na'y pulubi, kahit siya na'y nasa squatter, kahit nakatira sa ilalim ng tulay, pero pag yung mga taong yan ay namatay o nasa palasyo man sila, pag sila'y namatay na nasa Panginoon sila, yun ang sinasabi ritong mapalad. Kaya ang tanong, ikaw ba'y nasa Panginoon na? Hindi ibig sabihin, nagsisimba, ha? Hindi ko mo nagsisimba, nasa Panginoon. Marami nagsisimba, paglabas ng simbahan, nagsusugal din. Marami nagsisimba, paglabas, kasama yung kanyang number 1, number 2, number 3. Maraming ganyan. Kaya hindi ang pagsisimba, taong simbahan, pagiging relihiyoso, relihiyosa. Tumatawag tayo. Ang dami nga rito, tumawag sa Panginoon, hindi rin tinanggap sa langit. Kasi wala sila sa Panginoon. Kaya dapat maging maliwanag yon. Paano ba ang tao napupunta sa Panginoon? Dalawa po ang pinagmumula ng tao. Una, ikaw ay nakay Adan. Nakay Adan. Pagka ikaw ay nakay Adan, ibig sabihin ng nakay Adan, nasa lahi ka ni Adan. Nang si Adan ay likhain, lahat ng ipanganak, silang lahat ay nakay Adan. Ayan ang tawag po. So, para ikaw ay maging nakay Adan, kinakailangan ipanganak ka, pisikal. Nakay Adan. Si Kristo ang tinatawag na ikalawang Adan. Kasi ang dugo ni Adan, walang pinagkunang magulang. Si Kristo, ang dugo ni Jesus, hindi kinuha kay Joseph, hindi kinuha kay Mary. Ang dugo ni Kristo, kagaya ng kay Adan, ginawa ng Diyos. Kaya ang tawag doon ay dugo ng Diyos. Hindi galing kay Eva, hindi galing kay Maria at kay Joseph, yung dugo ni Kristo. Yung dugo naman ni Adan, walang pinanggalingan kasi wala siyang tatay, walang nanay. Saan galing ang dugo ni Adan? Gawa ng Diyos. Kaya walang pinanggalingan ng lahi ni Adan, kundi ang Diyos. Ganon din si Jesus. Kaya ang sabi ni Maria, nung siya'y naglilihi, sabi niya, paano ako magbubuntis? Hindi naman ako nasipingan ng lalaki. Sabi ng anghel sa kanya, yung dinadala mo sa sinapupunan mo, galing sa Espiritu ng Diyos. So, hindi galing sa tao. Kaya yung dugo ni Jesus, hindi galing po yan kay Maria at saka kay Jose. Wala siyang dugong makasalanan.
Si Adan wala ring dugong makasalanan. Si Jesus wala ring dugong makasalanan. Ngayon, nung magkasala si Adan, lahat ng ipinanganak nagmana ng kasalanan. Kaya lahat po tayo na kay Adan. Ngayon, ang bayad sa kasalanan, nung hindi pa nagkakasala, hindi namamatay si Adan. Pero nung magkasala si Adan, pumasok ang kamatayan ngayon. Kaya si Adan, nagsimulang tumanda, nagsimula siyang mamatay. Kaya si Adan po namatay. Kung hindi namamatay si Adan, sana kasama pa natin ngayon. Masarap tanungin sana. Kaya lang, patay na dahil nung kasalanan. Ngayon, lahat ng lumabas na kay Adan, binhi ni Adan, ang tawag dyan, we are now in Adam. Lahat ng ipinanganak, yung kasalanan ni Adan na original, ipinasa sa lahat ng binhi. Kaya lahat tayo namamatay. Dahil nung likas na makasalanan na ating minana. Yung kasalanan na ginawa ni Adan, ipinasa sa atin. Tapos tayo naman, nung maglakihan, mga makasalanan tayo. Kaya kahit magsikap tayong gumawa ng mabuti, sa kabilang parte, gumagawa tayo ng kasalanan. Ito yung lahi ni Adan. Ang tawag dito, kayo ay na kay Adan. Ayun. Ngayon, yung lahat ng na kay Adan, hinatulang mamatay. Magbabayad kayo ng kasalanan ninyo at pag kayo namatay kay Adam, mamamatay kayo sa kasalanan ninyo, lahat kayo hahatulan, pupunta kayo sa impyerno, doon kayo magbabayad. Kaya lahat po ng tao na kay Adan, mamamatay, hahatulan, pupunta tayong lahat sa impyerno. Ngayon, kinakailangan, nasa Panginoon tayo, mapunta tayo sa Panginoon. Mapunta tayo kay Kristo. Paano tayo mapupunta kay Kristo? Yun yung sinasabi ng Bible, kinakailangan ang tao ipanganak na muli. Ayan naman yon. Di ba dito, unang kapanganakan kay Adan. Pangalawang kapanganakan kay Kristo. Si Kristo ang anak ng Diyos. Pag ikaw ay nagsisi ng kasalanan, nanampalataya ka kay Kristo na iyong tagapagligtas, makakaranas ang tao ng ikalawang kapanganakan. Spiritual naman yon. So, kay Kristo, si Kristo nabuhay ng matuwid. Perpekto. Ayan perpekto. Tapos, bagamat siya perpekto, pumunta siya sa krus, binayaran niya lahat ng kasalanan ng tao. Pinasa niya. Siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan ng tao. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo, yung katuwiran ni Kristo na perpekto, ibibigay sa iyo. At yung bayad niya sa kasalanan na dapat na tayo magbayad, absolto ka na, hindi ka na magbabayad. Kasi na kay Kristo ka na, may perpekto kang katuwiran at lahat ng kasalanan mo bayad. Kaya hindi ka pupunta sa impyerno, pupunta ka na sa langit. Yun yung mapalad na kamatayan na sinasabi rito. Naliwanag po ba? Kaya wala yan sa relihiyon. Wala yan sa bait natin. Hindi yan magtiis hanggang sa wakas, maliligtas. Hindi sa pagtitiis ng tao, ang tao maliligtas. Kaya tayo maliligtas, ayun ang tagapagligtas. Hindi yung pagtitiis mo na ikaw ang magliligtas sa sarili mo. Sa pagtitiis mo at pagsisikap mo, pinitensya mo, gawa mong mabuti, pagsunod sa kautusan, tatanggapin ka sa langit. Hindi ka tatanggapin sa langit. Bakit? Na kay Adan ka Na kay Adan ka. Para ka tanggapin sa langit, dapat na kay Kristo ka. Ngayon, para ka maging kay Kristo, kinakailangan ipanganak kang muli. Para ka maipanganak na muli, hindi mo yan kayang gawin. Anong sabi sa Juan Kapitulo 1, talatang 12? Ang lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Na mga ipinanganak, hindi sa dugo, hindi mana sa magulang, wala sa lahi. Hindi sa kalooban ng laman, hindi sariling sikap, hindi sa kalooban ng tao, walang pwedeng gumawa nito sa atin, kundi ang Diyos. Nakalagay sa Bible, 1:13 ng Juan. Kaya yung muling kapanganakan, yan ang tanging paraan para ikaw ay mapunta kay Kristo at yung muling kapanganakan, hindi nagagawa ng tao. Ang Diyos lang ang gumagawa niyan. Kanino ginagawa? Sa isang taong nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Anong pruweba natin? Na kapag ka nagsisi at nanampalataya na kay Kristo, hindi na pupunta sa impyerno, pupunta na sa langit. Ayun, yung tulisan sa krus. Isa, alam niyo yung istorya. Sabi nung isa, kung ikaw ang Kristo, pakawala mo sarili mo, pati kami. Hindi umimik si Jesus. Wala kang tiwala sa akin? Okay, fine.
Di mo ako pagtiwalaan tanggaping tagapagligtas? Okay. Hindi nagsalita ang Panginoon. Yung isa, nagsalita. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Abay, kumilala ng Panginoon bago mamatay. Ipinanganak na muli. Bago mamatay ang panahon, ang pagkakataon, para tayo mapunta kay Kristo. Kaya yung magnanakaw na yon, ang sabihin niyang, Panginoon, alalahanin mo ko, ganyan din ang ginawa ni Brother Lito. Ganyan din ang ginawa ko, 1980. December 1980. Kasalukuyan ako nung nagda-drugs, nagiinom, nagbe-beer house, naninigarilyo, at ang mga kabarkado ko'y barkada ng mga magnanakaw. At the age of 19, na-realize ko, Panginoon, talagang ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Iligtas mo po ako. Mula noon, nabago buhay ko. Ako napalamura, nawala po yun, ang hindi ko pinipilit. Nabago yung heart ko, nalinis. Napatawad. Nawala yung pagmumura ng kusa. Nagulat na lang ako ba? Di na ako nagmumura. Parang namimiss ko . Kakamiss din masarap magmura ng tao . Nagagandahan ka, nagagalit ka, napapangitan ka, nalulungkot ka. Lahat na lang may karugtong na mura. Ganun po ang bunganga ko noon . Pero dahil ako'y napunta na kay Kristo, nabago ang lahat. Palang sigarilyo, natatapos din. Palang droga, natatapos din. Alak, beer house, ligaw dito, ligaw doon. Hanggang magkaligaw-ligaw ka. Ganyan na nangyari. Ayun naman ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Naging pastor ako. Napaganda. Lahat na. History na maganda, ginawa ng Panginoon. Kaya, ganon din ang ginawa ni Brother Lito sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung anong edad siya. Hindi ko alam, siguro nauna siya sa akin. Hindi ko alam. Kasi ako, 1980. Nabaptize ako, 1981. Pero pareho kami ng ginawa. Ganon din yung ginawa nung magnanakaw sa taas. Panginoon, yung dating hindi kumikilala ng Panginoon, kasi may kinilala kang Panginoon, may susundin ka sa buhay. Yung kasi ibig sabihin ng Panginoon ang mahirap nung sa magnanakaw na yun, ang Panginoon niya, sarili niya, huwag niyo akong pakikialaman. Kung ano gusto ko, gagawin ko. Magsisimba ako pag gusto ko. Pag ayaw ko, huwag niyo akong pipilitin. Kakain ako pag gusto ko. Pag hindi ko gustong kumain, huwag niyo akong pilitin. Huwag niyo sasawayin yung paninigarilyo ko. Gusto ko to. Yung pag-iinom ko. Pag nag-aawayan na mag-asawa. Pero pag pinagharian ni Kristo, hindi na kayo mag-aaway dyan. Bakit po? Palalayain kayo . Kasi yung ganung klaseng buhay, hindi natin alam, yung palang ganung buhay, nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng dyablo, hindi mo alam. Kaya pala ang tao, hindi mo mapigil, manigarilyo, magsugal, mambabae, magnakaw, manood ng malalaswa. Lalo ngayon dito, libreng-libre kang manood ng malalaswa. Ilan ang mga nanonood ng malaswa ngayon? Kaya pati mga magulang nire-rape, pati kanilang mga anak at pati mga apo. Grabe. Alam niyo po kung anong buhay yon? Buhay na nasa dilim. Buhay na na kay Adan. Buhay na nasa kasalanan. Buhay na alipin ng kapangyarihan ng kadiliman. Pero kapag kayan po, kagaya nung magnanakaw niyo, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kumilala siya ng Panginoon. Talagang from the heart. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ay, anong sabi ni Jesus? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Tingnan niyo yan, ano? Yung isa walang pangako, pareho naman yung masama. Pero yung isa na nagsisit na ng palataya, sinama ni Kristo. Ito ang gusto kong makasama. Ito yung sinasabi ng Bible na binasa natin ngayon, mapalad na kamatayan. Ang mga nasa Panginoon. Kaya kahit sabihin ng TV, Facebook, TikTok at kung ano-ano na mapalad ang kamatayan ng taong ito hanggang hindi ang Diyos ang nagsasabi na ang kamatayan ay mapalad, hindi po yun mapalad. Ngayon, sabi dito, then I heard a voice from heaven. Yes, saith the Spirit. Ang banal na Espiritu sa langit ang nagtuturo ng uri ng pananalita na gagamitin para sa mga namatay sa Panginoon. Sabi ng Holy Spirit, isulat mo. Mapalad. Mapalad. Hindi masama ang sinasabi ng Diyos patungkol sa Kanya.
Minsan, halos ang ibig nating sabihing mapalad na kamatayan na tayo, minsan nagbibiro-biroon tayo. Alam mo, pagka ako namatay, gusto ko yung parang natutulog lang. Gusto ko yung pagka ako natulog o pagka ako mamamatay, busog ako. O kaya masaya ang pamilya bago ako mamalis, bago ako mamatay. O naihanda ko na ang lahat ng pangangailangan ng aking pamilya. Mabubuhay na sila habang buhay sila, maunlad na ang buhay nila. Pwede na akong mamatay. Sabi nga ng ibang nakausap ko, Pastor, mapagtapos ko lang ang aking mga anak. Okay na sa akin. Pwede na akong mamatay. Hanggang doon lang ang kanyang pangarap. Mapagtapos na. Paano kung yung mga anak mong pinagtapos sa impyerno pumunta? Ano ang mangyari doon sa pinagtapos mo? Wala. Kasi hindi niya alam yun eh. Kala niya yun lang ang takbo ng isip ng tao. Tagumpay dito sa lupa. Hindi po ganon. May mas maganda pa po doon. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, una, ano ang mapalad na kamatayan? Sabi rito ng Bible, blessed are the dead which die in the Lord. So pinag-usapan na natin ha. Ang uri ng kamatayan, anong uri ang kamatayan na kailangan para maganda ang sasabihin ng Diyos sa atin. Ang mapalad na kamatayan ay hindi yung walang hirap na naranasan. Sabi natin, nakakaawa naman yung kamatayan niya, ang haba ng hirap. Nakakahiya pa yung kamatayan. Alam niyo po, hindi po yun ang malas na kamatayan. At kapag ka ang kamatayan ay simpleng-simple na banayad, na maalam, kinikwento nga sa akin yung isa na nakaupo lang. Tapos ang sabi nung Panginoon, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko. 80 plus years old. Tapos humimlay ng ganon. Ang bilis. Yung ba ang mapalad? Merong mapalad na kipagkilitian lang sa anak, inatake sa puso, patay agad. Patay. Yung ba ang mapapalad? Yung walang painless, walang suffering. Kung ang kamatayang mapalad ay painless at walang suffering, tandaan po ninyo, si Kristo ay namatay with pain, with sufferings. Tinanggihan pa siya ng mga tao. Nilalait pa siya habang siya nagdurusa. Tinanggihan siya ng kanyang sariling kababayan. Pero hindi siya tinanggihan sa langit. Kaya pwede kayong tanggihan ng tao, alimurahin kayo ng tao, pero tanggap kayo ng Diyos sa langit. Alin ang mapalad na kamatayan? Sa Bible, may namatay na mayaman. Nararamitan ng maganda. Marahil ang kamatayan ng mayaman, talagang di musika pa. Talagang lahat, ang pagkain, ang pamirienda nila, talagang para kang dumalo sa piyestahan. Yaman eh. Ang pagkain, busog na busog ang mga bisita. Walang limit. Napakaganda. Pero ang sabi ng Bible, itong mayaman na ito na namatay, pumunta sa Hades ng pagdurusa at ngayon, naghihirap sa apoy. Wala, hindi po yun ang mapalad na kamatayan. Mas mahirap pa sa kamatayan, ang Panginoong Hesus at ang mga propeta at ang mga apostoles at ang mga disipulo ni Kristo namatay sa paraan na mahirap. Mas mahirap pa sa kamatayan ng marami sa ating mga mahal sa buhay. Pero anong sabi ng Panginoon? Blessed death they have. Napalad yung kanilang kamatayan. So ang mapalad na kamatayan ay hindi yung iniyakan ng maraming bansa, dinaluhan ng 3 milyon, nakipaglibing, na puno ng mga bulaklak ang lamay at ang libing. Ang mapalad na kamatayan ay hindi yung napakarami ng nakipaglibing dahil sa maraming nagawa niyang mabuti. Ang mapalad na kamatayan ay hindi yung ang kabaong ay yari sa ginto, nakasakay sa mamahaling sasakyan o kabayong napakaganda at inilibing sa pinakamahal na libingan, pinakamaganda at pinakamalaking libingan, huminto ang bansa nang siya'y mamatay pansamantala bilang paggalang. Sino ba yung ganun? Parang huminto ang mundo. Michael Jackson ba? Presidente ba ng Amerika? Elvis Presley ba? Dami nag-iyakan sa mga sikat, Pero hindi mapalad na kamatayan po yon. Como ganon. Ang mapalad na kamatayan, ayon sa salita ng Diyos, yung namatay na nasa Panginoon. Kahit lahat ng kapurihan, parangal at kagandahan sa lupa, nakamtan pero namatay nang wala sa Panginoon, hindi ito masasabing mapalad na kamatayan.
Hindi tayo dapat matulad sa ganong klaseng kamatayan. Sa buhay na ito, maganda ang naglilingkod, pero sa kamatayan, ang tanging mapalad ay yung namatay na nasa Panginoon ka bago dumating ang kamatayan. At yun po ang inabot ni Brother Lito. Kaya ang sabi po dun sa pulubi na namatay si Lazaro, sabi dun patungkol kay Lazaro, talatang 16:20 ng Lucas. Ito po ang sabi datapwas sinabi ni Abraham dun sa mayaman, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay nung nasa lupa pa. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Sa palagay nyo, ang tao ba may kaluluwa o wala? Kakausapin ba naman ni Abraham ito kung ang kaluluwa ay yung hininga? Kasi may mga taong ang kaluluwa daw hininga, walang kaluluwang umaalis. Sino itong kinakausap ni Abraham? Inilibing yung mayaman. Inilibing din yung pulubi. Ngayon yung mayaman, nagdurusa sa apoy. Nagmamakaawa ngayon. Hindi po ito hininga. Ang tawag ng Biblia, kaluluwa. Ayun kaya ang tao po may kaluluwa. Kayo ay may kaluluwa. Ako ay may kaluluwa. Isang araw, itong kaluluwa aalis sa katawan pagka ang tao namatay. Itong kaluluwa hahatulan kung sa langit pupunta o sa impyerno dadalahin. Kung ito ay na kay Adan, wala kay Kristo, diretso sa impyerno. Bakit? Minana niya yung kasalanan at siya'y gumawa rin at kinamatayan niya na yung kasalanan na hindi nabayaran. Kay Kristo, pag na kay Kristo na, lahat ng kanyang kasalanan nabayaran at yung perpektong katuwiran ni Kristo ibinigay sa kanya, diretso sa langit. Yun yung paniniwala natin na pinuntahan ni Brother Lito. Yun sinasabi ng Biblia, ang mawala sa katawang ito, mapa sa Panginoon. Lahat po tayo dapat may ganung pag-asa. Tiyak po ba kayo na kayo sa langit pupunta pagka umalis yung inyong kaluluwa sa bahay ninyo? Dapat tiyak po tayo. Pag hindi kayo nakakatiyak, magpasya kayo ngayong hapon para hindi naman ninyo maipagsugal ang inyong kaluluwa dahil pag natalo yan, sayang naman, hindi nyo na yan mababawi. Okay? So ano pong sabi? Bakit sinabing mapalad? Pangalawa, bakit sinabing mapalad ang mamatay sa Panginoon? Una, sila ay nasa Panginoon. Yun ang nakita natin. Pangalawa, sabi rito, pahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal, that they may rest from their labors. Masipag si Brother Lito, hanggang sa siya'y magkasakit, hanggang sa kanyang pagtanda, siya'y puno ng paglilingkod. Kagabi, alam nyo ba, ang ibang nagbabantay dito, mga bata, hindi nila iniwanan. Kanina kumakain kami doon, kinikwento sa akin ng mga adult. Pastor, itong mga batang ito, magdamag, hindi iniwan si Brother Lito. Tinanong ko yung mga bata habang kumakain kami doon, naging teacher nyo ba si Brother Lito? Opo. Mga bata, ayaw iwanan, gusto makipagpuyat dahil teacher nila. Tignan nyo nga naman, kakatuwang mga bata. Kaya sabi tuloy ng aking asawa, yan ang gusto kong pag-aralin. Yung mga batang masisipag. Ayan kung kayo, kailangan niya ng tulong, kayong mga nagbantay. Ayan. Okay, so anong sabi? That they may rest from their labor. So, ano pong ibig sabihin ng kamatayan? Una, ang kamatayan ay pagpunta sa piling ng Panginoon. Ano una? Magandang pagtatapos. Pangalawa, ang kamatayan ay pagpapahinga sa inyong pagpapagal. Yung inyong mga hirap, yung inyong mga puyat, yung inyong mga pawis, yung inyong mga gastos, yung inyong mga pagpapaaraw, yung inyong mga lipas ng gutom, yung inyong pagkakasakit, abuti ng ulan, abuti ng init, tapos na. Yan ang sabi ng Bible, mapalad ka. Na-fulfill mo yung iyong duty. Kaya sabi dito, that they may rest from their labors. Alam niyo po ba ang sabi ng Bible? Sa taong masama, walang kapahingahan. There is no rest for the wicked. Ano pong sinasabi ng Bible? Pag yung taong makasalanan na yan, inabot ng kamatayan, na wala siya kay Kristo, wala pa siya kay Kristo, inabot ng kamatayan, hindi siya nagsisi ng kasalanan, hindi nagtiwala kay Kristo ang tagapagligtas, yung taong yan na masama, ang tawag ng Diyos.
Kahit siya nirelihiyoso at mabait dito sa lupa, ang tawag ng Diyos masama. Bakit? Tinanggihan mo si Kristong tagapagligtas. Ang pinakamalaking kasalanan ng tao, hindi yung nagnakaw ng babae, pumatay, ng rape. Hindi po yan ang pinakamalaking kasalanan. Kasi lahat ng kasalanan yon may kabayaran na kay Kristo. Anong kasalanan lang ang walang kabayaran? Yung hindi mo siya pagtiwala ang tagapagligtas. Yun ang kasalanan magdadala sa tao sa impyerno. Kaya tingnan nyo, nagtiwala yung isa, napatawad, sinama sa paraiso. Yung isa, hindi nagtiwala, lahat ng kanyang kasalanan, pagbabayaran niya. Bakit? Hindi niya tinanggap si Kristo, di walang pambayad para sa kanya. Yan ang kagandahan niyan, yung pag na kay Kristo. Kaya ngayon, pahinga na sa kanilang pagpapagal, that they may rest. Ang kanilang pagpapagal ay patungkol sa paghayo. Hindi na kinakailangan, Brother Lito, na gigising ka ng ganito, hindi ka pa kumakain, magtuturo ka sa mga bata, magpapractice ka. Hindi na, tapos na ang iyong gawain para maipangaral ang Ebanghelyo. Ang pagpapagal ay ang pakikipaglaban sa kasalanan. Ay, gusto rin ni Lito yung manigarilyo. Gusto ko rin yun eh. Masarap din yun. Mag-inom, magsugal, mambabae, magnakaw, at kung ano-ano pa. Gusto ko rin yun eh. Di ba masarap yun? Nagiinom ka ba? Ha? Masarap yan. Oo, lahat sabi. Lahat daw ng bawal, masarap. Marami man natotoo yan eh. Oh. Sabi nga ng kausap ko mag-inom, sabi niya, bakit ba naman, kung alin pa yung bawal, yun ang masarap, ibinawal pa ng Diyos. Para din sa pagkain, ano? Minsan, ang sarap ng pagkain eh, pero bawal eh. Oh. Kaya gano'n, ano? Kaya sabi ng Panginoon, pahinga na. Gusto rin natin yan, yung pakikipaglaban sa kasalanan, mahirap kasi konsyensya ka eh. Kukonsyensya tayo eh. Yun naman talaga tayo eh. Kahit na ikaw, nananaway ka ng anak, huwag kayong gagawa ng mali, huwag kayong magsisinungaling, huwag kayong ganito, galit ka, gusto mong anak mo lumakad ng matuwid. Pero tayo mga magulang, hindi alam ng ating mga anak, may mga lakad pala tayong liko-liko. Ganun eh. Kaya tingnan nyo, yun na lang, hindi naman lahat ng pulis, pero didinig naman natin yung balita eh. Sila nagpapatupad ng bawal ganito, bawal ganito. Yung pala sila ang protekto, sila pala mas malaki ginagawa. Ganon ang nangyayari. So, ganyan tayong mga tao, lahat tayo. Hindi lang sila yon, nahuli lang sila, tayo hindi. Ganon ang nangyari noon. Yung kanila sobrang laki nung ginawa nila eh. Kaya nahayag sila, inihayag na ng Panginoon. Tayo, naaawa ang Panginoon. Kaya tapos na yung labanan na yon. Brother Lito, wala na. Sa langit, wala nang tukso doon. Hindi ka natitingin ng may pagnanasa pagdating sa langit. Hindi mo na paglalabanan yon. Lord, patawarin niyo ako, nagkasala ako. Nakatingin ako ng may pagnanasa. Humanga ako sa isang babae o sino man na nakita ko sa kalsada o kaya sa TV o sa YouTube. Patawarin niyo ako, Lord. Wala na, Brother Lito. Pahinga na. Yung iyong pagpapagal. Wala na yon. Tayo, makikipaglaban pa tayo. Makikipaglaban pa tayo, mga kapatid. Kaya ang kamatayan po ay ang pagpunta sa Panginoon. Pangalawa, ang pagpapahinga sa ating pagpapagal o pakikipaglaban, laban sa kasalanan. At pagod sa paglilingkod. Hindi lang pagod sa paglilingkod. Hindi mo na iproblemahin yung pagpapaaral kay JM. Hindi mo na po problemahin pagka si JM may nagagawang mali. Pahinga ka na sa mga problema at mga isipin. Pero alam ko, masaya ka kasi bago ka mamatay, nakita mo yung anak mo na ang direksyon, maglingkod na sa Diyos. Amen? Ikaw ba'y maglilingkod na sa Diyos? Wala nang aalisan. Ayan ha. Wala nang bawian ha. Kaya yun po maganda pagkapanatag tayo, alam natin. Okay. Ano ang magagawa? Ano ba ang mga gawa ng may mapalad na kamatayan? Ano ba yung kanyang mga ginawa na sinasabing, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments. Verse 12 yan. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ito daw ang mga pagtitiis na naranasang pagtitiis ng mga na kay Kristo. Yung kanilang pag-iingat at patuloy na sundin ang utos ng Diyos at ang mabuhay ng may pananampalataya kay Kristo. Dahil sa pagsunod nila sa Panginoon, iniwan nila ang mga pita ng laman
ang pita ng mata at ang kapalaluan ng buhay. Yung dating kasalanan na ginagawa nila at ninanasa nila, natutunan nilang itakwil. Kaya meron tayong inaawit. The beer I used to drink, I drink them no more. The beer I used to drink, I drink them no more. The beer I used to drink, I drink them no more. It was a grand day when I was born again. Doon natapos. Pag naipanganak kayo muli na kay Kristo na kayo, iba na yung inyong desire. Iba na yung takbo ng inyong isip. Nung una, dito, kung ano yung mali, tinatawag nating tama. Kung ano yung masama, tinatawag nating mabuti. Ngayon, pag na kay Kristo ka na, maliwanag na sa iyo, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kaya ako naligtas at napatawad para hindi na ako mabuhay sa mali at sa dating buhay. Ngayon mabubuhay na ako, hindi na para sa aking sarili, mabubuhay na ako para sa Panginoon. Kaya nababago ang buhay. Kaya sabi mo, ano na inom mo? Ba't nabago na yung ayaw mo na yan, ayaw mo na yan, ayaw mo na yan? Hindi po. Nabago ang puso. Pinanganak na muli. Si Kristo na ang naghahari. Na kay Kristo na siya. Kaya kapag siya'y namatay, mapalad. At pag siya'y namatay, pahinga na sa pakikipagbaka, pahinga na sa pagpapagal, pahinga na sa mga tiisin. Dahil sa pagsunod nila sa Panginoon, iniwan nila ang lahat ng ito. Dati silang pagod na sa pagsisinungaling, pagkukunwari, pagmamatigas, paglalaro sa buhay nito, panglalamang sa kapwa. Pero tapos na po kay Kristo. Sabi sa Hebrews 10:36, for you have need of patience that after you have done the will of God, you might receive the promise. At anong pangako? Kapahingahan sa buhay. Tapos na ang manggagawa ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos dito sa lupa. Kasi po, pagka dito nabuhay kayo ng makadiyos, makakalaban nyo yung mga suwail. Di ba ganun dito? Magpatupad ka ng tamang batas, ipapapatay ka ng mga drug lords. Pag sinuway mo't pinigil mo, may hawak dito ng pensyon ng mga veterano. Napalitan yung leader nila. Siya ngayon ang humawak ng mga tseke, ng tumatanggap dito ng mga tseke ng mga sundalo. Nang hawakan po ng Kristiyano. Siya ngayon humawak. Nakita niya yung totoong record. Mahigit 200 na tseke. Walang tumatanggap nun. Ginawaan ng tseke. Walang totoong tao yon. Saan pumupunta yung tseke na yon? Sa mga opisyal na mga kurakot. Dahil siya'y matuwid, siya'y Kristiyano, ipinatigil niya ang mga tseke na to. Nung ipatigil niya ang mga tseke na to, nagalit itong mga opisyal. Kinasuhan siya ngayon, kahit hindi totoo. Inabala yung kanyang pagre-retire. Alam niyo po ba nung mag-retire siya, wala siyang tinanggap. Nagkahirap-hirap po itong taong ito. Yung sinasabi ng Bible. Anong hirap ng kalooban mo? Kapag ka ginawa mo ang tama malasakit mo para hindi nakawan ang kaba ng bayan dahil nitong mga tiwali na ilang opisyal. Tapos nung ituwid mo at itama, ikaw ang pinirwisyo. Yan ang tiisin ng mga Kristiyanong tapat at totoo. Totoo yan. Marami kayong titiisin. Kaya sabi rito, tapos na ang mga gawa ng pananampalataya at pagtitiis. Kaya kapag ka namatay, tapos na, Brad. Hindi na sasama loob mo sa mga nakikita mong katiwalian sa araw-araw. Di ba ganon? Ang hirap nun eh. Then, pararangalan sila sa kanilang mga gawa. Sabi sa verse 13, and their works do follow them. Ibig sabihin, pag ang Kristiyano pala na kay Kristo, namatay, yung lahat ng ginawa nila dito sa lupa, susunod sa langit. Ano ibig sabihin ng susunod sa langit? Babanggitin sa langit at doon sa langit, bibigyan sila ng reward. Kaya yung sinasabi dito, and their works do follow them. Kung ang gawa ng sino man ay manatili, dahil susubukin na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon o matapos maligtas kay Kristo, siya'y tatanggap ng kagantihan. Anong sabi sa Hebreo 6:10? Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita, Brother Lito, sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo.
Sabi ng Bible, hindi lilimutin ng Diyos, Brother Lito, ang inyong ginawang paglilingkod. Yung mga bata na naturuan mo na ngayon naglakihan na, yung mga bata na ngayon inabot ka nilang may edad na, bata pa sila, naabot ka pa nilang teacher nila. Sabi ng Bible, lahat ng ginawa mong paglilingkod, hindi liko ang Diyos para kalimutan yan. Meron kang kaaliwang gantimpala sa Diyos. Kaya mapalad po tayo. Sa pamilya ng Brother Lito na naiwan, tingnan nyo ang inyong mahal sa buhay mula sa liwanag ng salita ng Diyos. Siya'y naglingkod at siya'y tatanggap ng gantimpala. Kaya anong sabi ng Bible? Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So it's not in vain, Brother Lito. Nasa Panginoon ka na, pahinga ka na, you will be rewarded, aaliwin ka, at hindi walang kabuluhan ang iyong mga gawa. Susunod yung mga ginawa mong paglilingkod. Darating ang pailan. So, kailan nagsimula ang pagiging mapalad? Nang si Kristo, nang si Lito ay mapunta sa Panginoon. Kaya lahat po tayo mga kapatid, magpasalamat tayo, merong ganitong halimbawa ng buhay na nililiwanag ng Biblia yung mapalad na pagtatapos. Ha? Magtatapos po tayo. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat nakasama namin si Brother Lito sa maraming pagkakataon at dinala niya ang kanyang pamilya sa maayos na simbahan at kalagayan at pamumuhay. Salamat sa teamwork nilang mag-asawa, sila'y kapwa naglingkod sa inyo. At hindi nila pinagtalunan ng paglilingkod dahil pareho nila itong gustong gawin at pati ang anak nila mula sa pagkamusmos ay inakay nila. At ngayon, kagabi, nasaksihan po ng marami na yung dating bata na hindi mo alam ang bukas, palibas ay giniyahan ng mga magulang. Ginabayan, pinalaki sa salita ng Diyos upang maglingkod. Ngayon, yun ang desire ng kanyang puso. Ngayon, yun ang kanyang ginagawa. Paglilingkod sa Diyos, na minahal, pinaglingkuran, pinagtiwalaan ng kanilang mga magulang. Salamat po ng marami. Hindi sayang ang pagpapagal para sa iyo. Higit sa lahat, napakapalad po dahil ang namatay sa Panginoon ay kapiling ng Panginoon. Kagaya nung magnanakaw. Bago siya mamatay, nasa Panginoon siya. Kung hindi siya nagsisi nung araw na yon, kung hindi siya nagtiwala nung araw na yon mamamatay siya. Wala siya sa Panginoon. Pero salamat, bago siya mamatay, pinagsisihan niya ang kakulangan ng pagtitiwala. Tumawag siya kay Kristo ng Panginoon. Pinagtiwalaan niya ang tagapagligtas. At nakamtan niya ang napakatamis na pangako ni Kristo. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Isang magandang lugar, walang hirap, walang sakit, naroon at inaaliw, naroon ang kaaliwang tunay. Sa piling ng mga banal, sa piling ng Panginoon. At ngayon, hindi namin kayang ibigay kay Brother Lito ang nai-enjoy niya sa iyong presensya sa langit. Higit siyang mapalad, tapos na ang pakikibaka. Kami, naiwan, maglilingkod pa kami. Ngunit ang dalangin ko po, kung meron po ditong wala pa kay Kristo, maaring kami na kay Adan pa. Wala pa kay Kristo. Hindi namin alam yung muling kapanganakan. Hindi namin alam yung kay Adan at kay Kristo. Ngayon lamang namin naintindihan o narinig na kapag ka pala kami pinanganak, pisikal, kami na kay Adan. Pag kami pala ipinanganak espiritual, doon pa lang kami magiging kay Kristo. Para maipanganak kaming espiritual, kinakailangan kami magsisi ng kasalanan dahil nilabag namin ang Diyos. Pagsisihan namin yung ginawa naming paglabag sa Diyos. At pagtiwala namin si Kristo bilang aming tagapagligtas. Sa ganon,
Makakaranas kami ng muling kapanganakan at kami mula kay Adan, magiging kami kay Kristo. At kung kami mamatay na kay Kristo, ang tawag ng Diyos na ipinasulat ng Espiritu ng Diyos, mapalad ang nangamatay sa Panginoon. Nawa po, dahil hindi namin alam kailan kami mamamatay, ngayon ay pagkakataon para magpasya kami, taus-puso, magsisi ng kasalanan, magtiwala kay Kristo para ngayong araw na ito matiyak namin na kay Kristo na kami. Anytime kami mamatay, alam namin hindi kami pababayaan ni Kristo. Sa langit kami pupunta. Dahil si Kristo na ang nagbayad ng aming mga kasalanan at si Kristo ang magbibigay sa amin ng perpektong katuwiran. Kaya ang langit ay magiging bukas. Ang impyerno ay magiging sarado dahil si Kristo ang nanagot ng lahat para sa amin. Habang nakatungo po at habang nakapikit po bawat isa, hihilingin ko po kayo na gumawa ng desisyon bawat isa dahil masaya po sama-sama tayo sa langit. Masaya po lahat tayo na kay Kristo. Ayaw ng Panginoong hirap ka na sa buhay na ito. Pag namatay ka, higit na hirap pa abutin mo. Sabi ng Panginoon, ako'y naghanda ng tirahan sa langit. Mga minamahal, ang langit iniaalok ng Diyos. Pero ang mag-aalis sa atin na makarating tayo sa langit, kapag minahal natin ang ating kasalanan at hindi tayo nagsisi, na nakalabag tayo sa Diyos, at hindi tayo nagtiwala kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Kaya alang-alang sa katiyakan ng iyong kaligtasan at patutunguhan ng iyong kaluluwa, sa umagang ito, be honest, sa hapong ito. Maging tapat ka. Nakatingin ang Diyos sa atin lahat ngayon. Maging tapat ka. Kung wala ka pang katiyakan ng langit, tanggapin mo ngayon si Kristo ng iyong tagapagligtas. Sabihin mo ng buong puso, Panginoon, tinataas ko ang aking kanang kamay. Sa pagtataas ko ng aking kanang kamay, laman ng puso ko, sinasabi ng aking puso sa iyo, tinatanggap kitang aking tagapagligtas. Iligtas mo po ako na isang makasalanan. Hindi ko matanggihan ang katotohanan na ako'y makasalanan. Kita ko ang sarili ko. Alam ko ang mga nagawa ko. Maaaring hindi ko pa alam ang iba. Hindi ko maalala ang iba mula ng pagkabata. Pero ang atangi kong alam, kailangan ko ngayon si Kristo bilang aking tagapagligtas. Ibig ko po mula kay Adam, gusto ko ako'y na kay Kristo. At kung ako man ay mamatay, tawaging mapalad dahil na kay Kristo na. At ako'y pupunta sa kanyang piling. Habang nakatungo, nakapikit po. Sino po makapagtataas ng kamay, Pastor? With all honesty, hindi aksidente na kapakinig ako ngayong hapon. Kailangan ko si Kristo na aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kung hindi, magpapatuloy ako sa buhay na ito. Walang kaligtasan, walang katiyakan, wala pang kapatawaran, walang kapayapaan, walang katiyakan ng langit. Magpapatuloy ako sa panibagong araw, sa panibagong linggo, buwan, taon. Gusto ko pong matapos ngayon. Gusto kong makamtan ngayon ang kaligtasan na kay Kristo Jesus. Pakitaas po lamang ang kanang kamay kung meron po. Pakitaas po kamay. Meron po ba? Yes, sir. Sige po. Pakitaas po ang kamay. Meron po? Just raise your hand. Pastor, wala po akong katiyakan ng langit. Gusto ko pong makatiyak. Hindi ako mahihiyang itaas ang aking kamay. Huwag kang mahiya dahil pare-pareho naman tayo. Ang iniaalok ni Kristo para sa ating lahat. Makikita-kita tayo nila Brother Lito pagdating ng panahon, ng iyong anak, ng iyong asawa, ng iyong kapatid, dahil ni Kristo. Kaya kung kayo po, wala pang katiyakan, may relihiyon ka, pero wala kang katiyakan ng kaligtasan, gumagawa ka ng mabuti, pero hindi katiyak na sa langit ka pupunta, si Kristo ang sikreto, si Kristo ang kabuuan, si Kristo yung tinanggap ng magnanakaw, at si Kristo rin ang tatanggapin natin. Siya rin ang ating pag-asa. Hindi nagbabago ang tagapagligtas. Pag nagtiwala ka ngayon, ililigtas ka niya ngayon. Hilingin ko po na sumunod kayo sa akin sa panalangin. Ano po? Kung ibig niyong tanggapin si Kristo ang tagapagligtas, hihilingin kong sumunod kayo sa akin sa panalangin. Ito'y panalangin na gagawin niyo ng buong puso. Sasabihin mo sa Panginoon, sasabihin mo na may buong pagtitiwala. Pangungunahan ko lang po kayo. Lahat po ng walang katiyakan, sa lahat. Kung kayo may katiyakan na, hindi na po itong panalangin ito para sa inyo. Pero kung kayo't honesty, wala pa kayong katiyakan, this is for you. Ginawa ko po ito nung una, tumawag ako sa Panginoon at ako'y kanyang iniligtas. Tumawag yung magnanakaw, iniligtas. Tumawag po yung
maniningil ng buwis sa templo, mahabag ka sa akin isang makasalanan, iniligtas. Kaibigan, ang kaligtasan ay ngayon para sa iyong pagpapasya. Sumunod po kayo sa akin sa lahat po ng ibig. Panginoong Diyos sa langit, patawarin mo po ako na nagkasala laban sa iyo. Buong puso akong nagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas na namatay para sa aking kasalanan, inilibing at nabuhay na muli. Si Kristo ang tumubos sa akin bilang aking tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagpapatawad at pagliligtas, sapagkat ako'y buong pusong sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po ng marami. Palakpakan po natin ang Panginoon. Brother Lito, katawan na lang yan. Pero ang talagang Brother Lito, nasa piling na ng Diyos. Sino po sumunod sa akin sa prayer? Kung meron po. Will you raise your hand? Meron po ba? Nagsunod? You do that? Yes. Salamat po. Meron pa po ba? Sumunod kayo sa prayer ng pagtanggap kay Kristo. Taas nga po kamay. Meron po. Kung meron pa, meron po dito dalawa sa unahan. How about you? Kung meron po. Pero hindi po yan ang katapusan. Pag uwi ninyo, pwede nyo rin po sa akin. Kasi ang Diyos naman po, laging available hanggang buhay. Pagka lang namatay, tapos na. Hindi na siya available. Habang buhay po tayo. Ha? Okay po. So tumayo po tayong lahat at tayo po ay magwawakas. Umawit tayo. Meron ba tayong paawit? Awitin natin yung Such Love. Such Love. Awitin natin. Sige. Yung mga nakakaalam, kahit wala nang tugtog, awitin natin. Meron ba tayo? Kita ba yan sa screen? Yung Tagalog. Yung Tagalog. Para maintindi. Ayan. Yung nakakaalam, awitin natin, ha? Ang tulad ko ay minahal ng Diyos. Okay, ready? Begin. Ang tulad ko ay minahal ng Diyos, lungkot sa puso'y ibig matapos, nagdusa ng ako'y mailapit, o anong dakilang pag-ibig. Pag-ibig ni Jesus ay nahayag sa krus, ang tulad ko ay minahal ng Diyos, o anong dakilang pag-ibig. Pangalawa, nanahan siya kasama ng tao, kahit sasapitin ay kalbaryo, walang katulad na patotoo, pag-ibig ni Jesu Kristo. Pag-ibig ni Jesus ay nahayag sa krus, ang tulad ko ay minahal ng Diyos, o anong dakilang pag-ibig. Diba masarap po minahal tayo ng Diyos? Amen? Panghuli, kahit ako ay dapat itakwil, sa krus si Jesus di napapigil, katubusan para sa tulad kong sa sala ay naalipin. Pag-ibig ni Jesus ay nahayag sa krus, ang tulad ko ay minahal ng Diyos, o anong dakilang pag-ibig. Manaming Diyos, di kami karapat dapat ibigin. Alam na alam mo kung sino kami. Pero hindi ka katulad ng tao. Kapag ka nagawaan ka ng masama, inaalis mo dagli ang pag-ibig. Pinapalitan ng galit. Ikaw po'y iba, sapagkat kahit kami mga nagkakasala, ang pag-ibig mo'y nananatili. Habang kami buhay, binibigyan mo kami ng pagkakataong manumbalik sa iyo, seryosohin ka, lisanin namin ang aming masamang lakad, at sumunod kami sa aming Panginoong Hesukristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa bawat isa na narito, nasaksihan nila
Nakiramay, nakidalamhati, inaliw ang mga naulila. Salamat sa kanilang tapat na pakikipagkaibigan, kamag-anakan, kapatiran. Salamat po, Panginoon. Meron kaming kapwa-tao na nakikiisa sa araw at oras ng aming pagdadalamhati. Umuupo, tumatayo sa aming tabi. Salamat po sa mga kalalakihan at kababaihan na ito at mga iba na nauna nang nagpunta. Dalangin namin ang naiwan, Sister Belen, JM, lalo nilang patatagin ang kanilang pagsasamahan. Lalo nilang pagtibayin ang paglilingkod sa Diyos na kung saan sila iniwanan ni Brother Lito, doon sila magpatuloy at doon sila magsipagbunga at magpagamit. Dalangin namin ang mga laalang maganda na iniwan ni Brother Lito, huwag nilang malimutan ang kanyang mga bilin, ang kanyang mga adhikain, o ang kanyang mga pangarap. Salamat, marahil meron siya ditong kamag-anakan, kapatid, na naging inspirasyon din ni Brother Lito, naging bahagi ng masasaya niyang panahon sa kanyang buhay. Salamat sa mga kaanak na-identify ni Brother Lito ang kahalagahan ng pamilya ng mga kapatid at magulang. Salamat, naranasan niyang kahalagahan ng simbahan na ngayon, maging sa huling sandali ng kanyang buhay, karamay niya ang dalawang grupong ito. Kanyang pamilya, mga kamag-anakan o kaibigan, at maging ang simbahan. Ngunit higit sa lahat, ikaw ngayon ang kanyang kasama. Walang hihigit na nakasama mo ang katulad namin sa walang hanggang magandang kalagayan. Bless niyo po ang bawat isa sa paghahatid namin ng labi ni Brother Lito. Ito'y magpapaalala ng magandang pagtatapos. At habang kami naman ang mga naiiwan, nawa makapagtapos din kami ng maganda. Masabi ng Diyos, mapalad na kamatayan. Bless niyo po ang bawat isa sa aming lahat. Ikaw na po magpala sa bawat isa sa amin, maging sa paghahatid namin sa huling hantungan. Ikaw po magpala sa bawat isa. Ito po yung aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Okay, Mother. Sound check. Hello po. Sige po, makakapuna po muna tayo. Opo. So, maraming salamat po, Pastor Connie, sa mensahe ng pag-asa. Siguro po, alas 3 na po 3:05. Pero mabilis na lang po ito. Siguro po, bilang isang anak po, bilang maiksing testimony po, bilang isang anak. Opo, sige po. Sige po. Okay po. So, si Papa po kasi is, since nung bata ako, kasi nakisiguro ni James, so nung bata pa, there is a song na ginawa niya para sa akin. At ito'y, sa tingin ko, hindi ko na ulit maririnig sa tinig ni Papa. And the song goes like this. At ito yung nagbibigay comfort sa akin at nagpapatulog. Ang awitin na yun ay ganito po. Kung ang hanap mo ay batang mapogi, pumunta sa amin dito sa bayanan. Nandirito si John Michael na mapogi. Ang bata na mapogi, love na love ni Mama at Papa. Si John Michael mapogi, uy! Ang batang mapogi, uy! Love na love ni Mama, love na love ni Papa, love na love ni Mama. Si John Michael na pogi, love na love ni Mama at Papa, pam pam. And nakakalungkot lang dahil hindi ko na-record yung kanta na yun. Nagpapatulog sa akin at nagbibigay comfort sa akin. At nawa, sa atin po tayo may magulang o nabubuhay pa, mag-iwan po tayo ng napakindang alaala sa ating mga anak at mga iiwanan. So, I think this is the last. At kung magkakapatid po sa kapatid ni Papa, kung magpapalitrato po dito, so pwede na po tayo magpalitrato. And then after po ng mga magkakapatid, kami naman po na family, Cruz family, and then viewing na po, and then diretso na po tayo doon. So yun po. Sige po, pwede na po tayong magpa-picture. Mga magkakapatid po kay Papa. Ayun po.
Tito Ed, pwede po. Opo, opo. Yung pong asawa, anak po ng mga. Opo. Ma? Ma? Sa si Mama. Ma? Kasama po. Okay po, maraming salamat po Tito, Tita. So sa Cruz family naman po, tara po, full family na po ng Cruz family. Okay, and then viewing, siguro viewing for 3 minutes or 2 minutes, then go na po tayo. At po, family and friends, best friends po ni Papa. So isang picture na lang po tayo lahat. Nanay Evelyn, again, let's go. Ayun po sila tatay po, Sir Joel. Family and best friends at yung mga, kung kayo nais nyo magpa-picture kay Papa, mga batang tinuruan, let's go para isang family na tayo. Isang kanila na tayo. Pwede po tayo po, pwede tayo.